mangharas. O ayan, ito na ngayon, sinampahan na sila ng kaso at sigurado ako na kailangan talagang sumagot na nila dito, lalo na kung nakasampa na yung kaso. Ito, pasok. Para ipaalam sa buong bayan na maghahain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Napakalaking halaga talaga nun, mga bossing ha. Ito hindi to biro kasi pera natin to. Ito pong mga pera na ito is supposed to go to, alam nyo, noong panahon niya, noong panahon ng kampanya, I remember si Doc Willie saying, kasi kakatapos lang ni Isko Moreno doon sa isang ospital, yung ospital ng Maynila, and ang ginastos po ni Isko doon is 3 billion. 3 billion. Galit na galit si Doc Willie Ong. Sabi niya 3 billion, nakapagpatayo na kami ng ospital dito sa Maynila. Mantakin mo ilang bilyon yung budget ng PhilHealth. Kahit isang PhilHealth ng DOH, kahit isang ospital wala man lang silang naipatayo, mga bossing. Ngayon, dalhin natin dito. O tingnan ninyo ha. Yun lang computation ha ng noong nagbigayan daw ng 150 million per pirma. Imagine niyo na lang yun ha. 31 billion yun lumalabas. 31 billion, putang ina, ilang ospital na sana nagawa no? 31 billion putya, ilan na sanang programa ng gobyerno ang napondohan nun na propur, yung hindi ayuda ha. Yung 31 billion na yun, sana isang araw lang yun ginasta ha. Kita nyo, ang dami pang mga humahabol na mga kongresista, pumipirma pa daw hanggang ngayon. Kasi nga, putang ina, ikaw ba naman? Mantakin mo, pipirma ka lang, ang pangit-pangit pa ng sulat mo, pati pangalan mo. Tapos meron kang ganung kalaking pera. Siyempre, mag-i-eleksyon ngayon. Ano ang nila? Ano ang pang-bribe nila doon sa mga congressman na may mga gusto pa dyan tumakbo ulit? O, anong gagawin nila? Di iba-bribe nila yung para meron kayong pang-kampanya. O, ayan. Kasi medyo hindi tayo masyado makakasingit sa Medyo hindi tayo masyado makakasingit doon sa AKAP, tsaka AX, tsaka Tupad. Nakatutok yung mga banateros Pucha, si Trillanes nga, huling-huli. Yung mga kasamahan, namimigay ng pera habang nakikipagkamay siya Tapos, meron pa, itong si Dan Fernandez. Ganun din, aalok din ng mga pera sa mga constituents. So, kurakot yung kanilang utak. Kaya ganyan So 31 billion yun hindi lang yun ang ninakaw sa atin. Meron pang 500 billion. O meron pang 90 billion sa PhilHealth. Tapos meron pang ano pa ba yung mga pinagnanakaw nila sa atin? Maharlika Investment Funds. Nasaan na yun? 125 billion yata yun. Tinan nyo, ang problema ng bayan natin, ang dami nilang pinagnanakaw na pera na dapat sa atin yan Pinaghirapan natin yan, mga bossing. Sabuti sana kung maraming ginagawang mga kalsada. Halimbawa, yung EDSA gawin ng 3 patong. O kaya yung expressway, dire-diretso na nila. O kaya marami na silang mga ikinonekta na mga isla sa Pilipinas via tulay. Putya, wala kang nakikita Tapos flood control project, 1.5 billion, isang araw lang na ulan, binaha na tayo ng sobra-sobra. Sobra yun. Napakalaking pera noon, mga bossing, na kung sana lang ay napunta sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan. Kesa naman, putang ina, ang yayaman nyo na, hindi nyo na kailangan ng pera, kumukuha pa kayo ng pera, mga hayop kayo. Wala kayong mga kabusugan, dapat talaga sa inyo mapunta sa impyerno, mga putang ina ninyo Pinakamaganda sa lahat ng mga magnanakaw mamatay ngayon para sisi sila sa kasalanan nila Yung mga kayamanan nila hindi nila maitatawid sa kabilang buhay, tapos ipanglalalaki lang ng mga asawa nila para lang makaganti. So importante yun, ang lalaking pera noon, mga bossing. Imagine niyo sa batas ang nakalagay, dapat Department of Education yung pinakamalaking budget, pinakamalaking nakukuhang budget mula diyan sa sa budget ng Pilipinas. Imagine, pucha yan, mas malaki pa yung DPWH. Paano nga ang ginagawa ng DPWH? Ganito, ako congressman, aaprubahan ko yung project, si DPWH yung mag-aasikaso, tapos si DPWH ia-assign niya saan? Sa construction firm ko din. Di putang ina, inaprubahan yung budget para kumita yung mga congressman na tanga. Ganyan tayo ginagaha sa araw-araw. May mga construction firms. Pucha, ayan yung yung one rider party list. Tingnan ninyo kung gaano kalaki na proyekto ng gobyerno ang nakuha ng construction firm nila. Ang laki, bilyon-bilyon. Tapos di tayo nagrereklamo. Tapos si VP Sara nirereklamo natin.
na marami naman nagawa sa bayang Pilipinas at alam naman natin pare-pareho kahit na gaano pa karami yung pirma ng Kongreso, alam naman natin pare-pareho na yung mga totoong tao organic. Maniwala kayo. Kagabi naglalakad ako, security guard, nakaka-flatter, sabi sa akin, Boss D, laban lang tayo, laban. Imagine, isang security guard ulit. Ganun din, laban lang tayo. Nabili ako ng air conditioning, may nakita na naman akong subscriber, laban lang tayo. Noong ako ay nasa Hong Kong at nakikipag-usap sa mga kababayan natin doon, lahat ng mga kababayan natin doon, karamihan na budol. Anong sabi nila? Laban lang, Boss Dada. Alam ng taong bayan kung anong nangyayari ngayon. Hindi lang makaimik dahil putang ina, matindi yung mga kriminal na mga nakaupo ngayon. Meron silang private army in the guise of PNP and AFP. Dati yung mga kriminal, sila yung mga nagtatanggol sa sarili nila. Ngayon po matindi yung kriminal, yung tagahuli ng kriminal, yun mismo yung mga ginagamit nila para ipangharas sa mga taong tumutulig sa kanila. Ganon ang sistema ng bayan natin Pilipinas. Kaya tama itong sinasabi ni Alvarez na dapat talaga kasuhan ito at makulong itong hayop na ito. And malay mo naman by malay mo sa 2025 magkaroon na ng kaso to, tapos sa 20 kailan ba yung susunod na election? 25. Malay mo sa 2026, sa 2027 itong kaso na to madesisyonan na at ma-disqualify na, perpetual disqualification sa mga punyetang si Marcos, si Sandro, si Tambaluslos, para hindi na sila makatakbo ulit sa gobyerno. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at nagulat na lang kami lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na Bicam report, may mga blanco po rito. Ngunit, nung pinirmahan ng presidente, kumpleto na. At nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga, ito po ay nagkatotal ng 241 billion. 241 billion. Ganun kalaking pera yung kinakatkong nila. At kung totoo yung bayaran sa Congress, mantakin mo ilan sila? 215. 31 billion, tas may mga humahabol pa. O di another na naman yan, bilyon-bilyon na naman yan. O saan ka pa? Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. 241 billion. Hindi ka pwedeng magkamali ng ganyan sa isang batas, lalong-lalo na batas patungkol sa pera. Hindi pwede. Anong grammatical and typographical error tapos 200 mahigit na bilyong piso ang biglang na-insert. Na yan ang totoong issue ng bayan. Yan ang issue ng bayan na wala ka kahit isang media outlet na nagbabalita, wala ka makita, vloggers, wala. Ang nagbablog lang tungkol dyan yung mga DDS vloggers at talagang hindi natin ito tatantanan. Ito ang dapat nating gamiting motivation para tayo'y mag-ingay ng bonggang-bongga dahil putang yayaman na nila, ninanakaw pa nila yung pera ng taong bayan. Sabi ko nga sa inyo, ang sarap-sarap sana talaga nang ikaw ay maging leader. Kung ikaw ay magiging matinong leader lang, nako. Sabi ko nga sa inyo, ibigay niyo yung pera ng bayang Pilipinas kay Pastor Apollo Kibuloy. Tingnan nyo, ang makaya niyang gawin sa loob ng 1 taon. Mas lalo na yung kaya niyang gawin sa loob ng 3 taon. Bigyan niyo siya ng budget ng bayang Pilipinas. Bakit? Naisipin niyo ang sarap ng gobyernong Pilipinas. Halimbawa ako si Marcos, ang sarap ng buhay ko. Bakit? Kung matino ako, ang sarap ng buhay ko. Meron akong pera taon-taon. Meron akong sundalo at pulis. Meron akong mga mamayang Pilipino. Wala akong kakompetensya. Hindi ako katulad ng sari-sari store na kahit saang kanto meron. Ikaw lang ang nag-iisa. Wala kang kompetensya, may pera kang umaapaw. Meron kang magandang Pilipinas, talented na mga Pilipino. Pero kita mo, nag-aagawan na sa ibang bansa. Nag-uunahan na sila pagdating sa teknolohiya. Pabilisan na sila ng tren. Pagalingan na sila ng AI. Alam mo ba nasan tayo? Nag-aaway-away pa rin tayo sa budget. Tapos, matatapos na naman itong 2025, putang ina, wala ka naman nakitang bagong ospital, bagong building, bagong tulay, bagong kalsada, wala namang ganun. Kaya dapat talaga makulong itong si Tambaluslos na ito, kasuhan, makulong, para hindi na ulit ito makapaminsala. Kung merong tao na talagang makapaminsala, yung mga magnanakaw, mga kawatan, at saka mga malilikotang kamay, ayan, kailangan ituloy na natin to.
wala pong ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. Bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa General Appropriations Act, GAA? Kanya po, ako bilang isang nakaupong congressman, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po, tulungan nyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa dyan sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni Di ba? Coming from a former speaker, coming from a current congressman, ganito yung nangyayari. I-pick up naman natin. Sa media, i-pick up naman natin, putang ina ninyo. Puros na lang kayo, VP Sara, putang ina. Magkano lang yung pinag-uusapan natin dyan kay VP Sara versus itong ino-open ng mga taga-kongreso mismo kung gaano kalaki yung ninanakaw na pera natin. Putang ina nyo. ABS-CBN, GMA, TV5, putang ina nyo. Ibalita nyo naman sana to. Mga hayop kayo. Hindi yung basta lang ibalita. Hindi yung basta lang ibalita. Kailangan diinan natin, tambayan natin. Hingan natin sila ng mga hingan natin sila ng mga kasagutan tungkol dito. Hindi yung mga ganyan na putang ina. Puro malabnaw na mga pagbabalita yung ilalabas ninyo. Walang diin. Pero pagdating kay BP Sara, pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy, puta maghapon magdamag. Yun ang balita. Balita nyo ng madiin. Yung mga reporter nyo, kausapin nyo na pag nandiyan yung mga congressman, tanungin ito. Tanungin yung mga kine-question natin sa GAA. Yung kine-question natin sa BICAM. Hindi yung puta kung ano-anong kine-question nyo. Kapag ka nandiyan na yung mga senador, hindi nyo tinatanong ng mga importanteng mga issues. Puro kayo BP Sara. Ano masasabi ninyo doon sa sinabi ni BP Sara na mas masakit pa yung break-up kesa sa impeachment? Putang ina, ang bababaw nyo. Sobra. former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report. Tama po yung sinabi ni former Speaker Bebot Alvarez. Kasi maliwanag naman na dapat yung Bicameral Conference Committee report i-approve yan ng House at i-approve din ng Senate. Maraming blanco doon sa lumabas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo. Ang nagsabi na yung technical working group ang gumawa na ng tinatawag nilang insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa BICAM? Wala Meron bang journal of proceedings? Wala silang maipakita. So, dito So klaro, niloloko tayo ng Senado at saka ng Kongreso tapos puro tayo BP Sara, impeachment. We are talking about the budget, 6 trillion budget for 2025. And we are talking about itong insertions na kulang-kulang 300 billion. Ang pumalag tayo dito mga boss. Tapos makikita mo, deklara sila ng state of food emergency. Nagdeklara na naman ang Department of Agriculture na kakulangan sa sibuyas, mag-aangkat na naman tayo. Putang ina niyan. Kawawa ang bayang Pilipinas, ninanakawan tayo harap-harapan, tapos kayo, puros pa rin kayo Inday Sara. Napansin nyo si Inday Sara, walang pake. Si Inday Sara ayaw umatin dyan sa, sabi nga niya, hindi ako atin dyan sa, dyan sa impeachment hearing kasi baka ma-intimidate sila. I-impeach nila ako kung gusto nila. Putang ina, they're giving me or doing me a favor kapag in-impeach ako ng mga hayop na yan. Akala naman kasi nila, nakakatakot sila. Akala nila na patay gutom sa kapangyarihan ito si VP Sara. Ang hindi nila alam, i-impeach nyo ako. Wala akong pake. I will just go back to being a mother
to my kids. Ang babata pa ng anak ko in the first place. Ayoko naman talagang tumakbong presidente noon. Ayoko rin tumakbong vice president. Because malilit pa yung mga anak ko, I want to be a parent. I want to be a mother that's always there, talking them sa kanilang pagtulog gabi-gabi. So kung ito si VP Sara i-impeach ninyo, kung ito si VP Sara ay tanggalin ninyo, wala siyang paki. Wala siyang paki sa totoo lang. Kaya nga sabi nga niya mas kinakabahan pa siya na baka yung yung mister niya may jowa ng iba. Kaysa diyan sa impeachment na walang kakwenta-kwenta, unang-una sa lahat ang labnaw. Tapos yung mga magiging mga prosecutors ang tatanga. Tapos yung mga imaginein mo, alam na ng mga abogado niya kung ano yung mga hawak nilang ebidensya kay VP Sara. So ang dali nang i-defend nun. Wala naman silang bagong ebidensya kay VP Sara, yun at yun din. O di ang dali ng trabaho ng mga abogado ni VP Sara kasi nga, yung kaso na yan, wala yan. Smear campaign lang yan laban sa mga Duterte. Oo, ganun lang yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, sa dami nitong araw-arawin natin ito, sa dami nitong perang ito na ninanakaw sa atin, hindi tayo dapat nagbawalang bahala. Sa dami nitong pera na kinakangkong nila, hindi tayo dapat dapat pumipetik. Sabi nga, silence is not an option anymore. You have social media accounts. Gamitin niyo yan. Ang dami kong nakikita sa aking wall na dating hindi mga politikal, lalo na yung mga nakikita kong mga hindi naman dati nagpupolitika pero na mga vlogger, iba ang mga content pero ngayon nakikisimpatya na sa mga Duterte, nakikisimpatya na sa mga pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Napakaganda po niyan. Sana palawakin pa po natin, paramihin pa po natin yung reach. Meron tayong powerful na social media na kaya nating i-utilize para i-voice out yung ating mga sentimiento. Gamitin natin yun. Kahit gaano sila kabingi, I am sure nakikita nila yun. Okay? Yun lang mga bossing. So napakagandang balita nito, nasasampahan na siya ng kaso para sa falsified insertion sa budget. At ito naman talaga yung gusto nating mangyari para at least itong mga ganitong mga kawatan na mga tao ay hindi na magkaroon kailanman ng mga posisyon sa gobyerno. I just hope na mga seryosohin nito and I just hope one day makita ko itong kumag na ito, itong tambaluslos na ito, yung mag-slide down, mawalan ng kapangyarihan, maging normal na tao na lang. Tapos balang araw mamatay sa pinakamasakit, pinakamalubhang karamdaman. Okay, maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na update at sa susunod na upload and susunod na vlog.